Humarap sa pagdinig ng Kamara ngayong araw ang DILG at attached agencies nito para sa kanilang panukalang pondo sa susunod na taon. Mga isyong kinahaharap ng kagawaran, naungkat din. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita, live. Angelic, nanindigan ang DILG at PNP na ginagawa na nila ang lahat para mahuli ang malalaking personalidad na pinaghahanap ng mga otoridad. Isa nga yan sa natalakay sa budget hearing ngayong araw dito sa Kamara. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang umarangkada ang pagdinig ng House Committee on Appropriations patungkol sa panukalang pondo ng Department of the Interior and Local Government at attached agencies nito. Humarap sa talakayan si DILG Secretary Benher Abalos Jr. at ang iba pang pinuno ng mga ahensyang sakop ng DILG tulad ni PNP Chief General Romel Marbil. Sa simula pa lang ng pagdinig, iba't ibang isyu na ang naungkat. Isa sa mga ipinunto ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ay bakit hanggang ngayon hindi pa rin nahuhuli ng pulisya sina Kingdom of Jesus Christ Executive Pastor Apollo Kibuloy, gayon din ang napatalsik na alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. Kapwa naman dumepensa riyan ang DILG at PNP. Na kapag mga big personalities talaga, parang ang hirap-hirap na arestuhin ng PNP. Pero kapag ordinaryong tao, ang dali lang na hulihin. So, kailangan talagang mag-ayos, Madam Chair, at hindi dapat yan pabayaan lang. I would just like to place it on record na hindi ho kami ganon. As far as Kibuloy is concerned and the others, ginagawa namin. In fact, dinimanda po kami on record. Nakademanda po ako ngayon, ang PNP, dahil sa pag-raid po namin sa Kingdom of Jesus. And we are going to answer these accusations against us. Just for the record, hindi po kami ganon. Maski sino po, hahanapin po namin. Where continuous po yung investigation namin and continuous po yung tracking po natin. Not only the Philippine National Police but all the agencies involved. Special po yung Bureau of Immigrations and of course yung intelligence unit po natin from National Security Agency because these are people. With regard to Kibuloy, ganun pa rin po yung ginagawa namin. Tuloy-tuloy pa rin po yung surveillance namin doon sa area po. In yung location po ng 5 tao na hindi po pa nahuhuli. Kasama po ni fugitive Apollo Kibuloy. Para sa fiscal year 2025, higit 281 billion pesos ang panukalang pondo ng DILG na mas mataas kaysa sa kasalukuyan nilang budget na higit 265 billion pesos. Pagtitiyak ng DILG, mas palalakasin pa nila ang kanilang mga programa para sa peace and order, pagpaigting ng kapasidad ng mga LGU at pagpapalakas ng environmental protection and disaster resiliency initiatives ng pamahalaan. Kaya hilig nila sana suportahan din ng Kongreso ang kanilang mga programa. Sa pagtahak natin sa bagong Pilipinas, kinakailangan mag-ugat ang tunay na kaunlaran sa bawat komunidad sa bansa. Upang makamtan natin ito, naging matibay na katuwang at sandigan ng sambayanan ang DILG sa pagtataguyod ng mahusay at mabilis na pamamahala, kapayapaan, seguridad. Sa harap ng mga hamon ng ating makabagong panahon, makakaasa kayo na sa daan tungo sa bagong Pilipinas, makakatuwang ninyo ang DILG sa pagtataguyod ng isang bayang maunlad at payapa para sa bawat mamamayang Pilipino. Angelic, sa mga puntong ito ay naka-break pa lang itong budget hearing para nga sa DILG, pero maya-maya lang inaasahan nating magre-resume na yan. Kanina nga, Angelic, sa talakayan, ginamit din ng mga kongresista ang pagkakataong ito para ma-erase sa DILG, sa PNP at iba pang attached agencies ng DILG yung mga local concerns nila para nga maipaabot din sa ahensya at mabigyan ng iba yung aksyon. Angelic? Yes, Mela, I understand na maraming mga concern ang mga kongresista sa PNP. Pero meron pang ibang malalaking agencies din. Ang DILG katulad ng BFP, pati ang BJMP. May mga natalakay din bang mahalagang issue ukol sa mga ahensyang ito?
Angelique, mabuti nga din at naitanong mo, no, sa panig ng BFP o Bureau of Fire Protection, isa sa mga naungkat nga ng mga mambabatas yung pagpaprovide ng sapat na fire truck sa ating iba't ibang local government units. Kasi, Angelique, alam naman natin, hindi naiiwasan yung mga insidente ng sunog para nga mas mapaigting pa yung pagtugon sa mga ganitong insidente. At speaking of BJMP nga, Angelique, no, ang isa sa mga niraise naman ng ating mga mambabatas ukol dito sa Bureau of Jail Management and Penology ay dapat mabigyan pa ng mas malaking budget yung pagkain ng mga detainees sa mga BJMP facilities. Yung sa mga BJMP kasi, Angelique, ito yung mga nakadetine na hindi pa nahatulan ng korte yung kaso. So marami-rami rin ito at ang sinasabi nga ng ating mga kongresista, suportado nila ang pagbibigay ng mas malaking pondo para sa BJMP para nga madagdagan din yung kanilang mga pasilidad at particularly ito nga pagbibigay ng pagkain sa ating mga detainees para hindi naman sila rin kawawa kahit nga nakapit. Lalong-lalo na ay hindi pa nga nahatulan yung kanilang mga kaso. Angelique? Okay, maraming salamat, Mela Lesmoras.